Shang Dynasty. So, ito naman is kabaliktaran ng Xia natin kanina dahil ito ay the first Chinese dynasty with written records and archaeological evidence. So, kung kanina is more on legends and ancient texts lamang, ngayon naman is back na tayo with written records and archaeological evidence. So, ito naman daw is dito naman daw sa Shang Dynasty na-develop ang early Chinese writing. So, ang early Chinese writing is na-develop ni Kangji. So, based naman sa itsura niya na meron siyang apat na mata is hindi siya normal na tao lamang dahil si Kangji po ay kasali sa mga mythological figure ng China. So, sinasabi lang daw po na si Kangji is nagkatawang tao nung mga panahon na yun at siya ay namumuhay bilang isang sekretarya. At dahil nga sa kagustuhan niya na magkaroon ng paraan kung paano niya ma-organize or maayos yung mga kanyang mga susulatin or mga ginagawa is nakaisip siya ng paraan kung anong kanyang dapat gawin. So, siya po is na-inspired siya sa mga shells ng mga turtles, yung mga lines and shapes. So, naisip niya kung ano pwede pa niyang gawin para masolusyonan yung problema niya. And dahil nga sa kanyang inspiration is na-invento niya yung paraan ng pagsulat or yung early Chinese writing. So, yung early Chinese writing din po is sinusulat ng mga Chinese sa oracle bones and bronze vessels. So, ito po ang itsura ng oracle bones and bronze vessels. So, yung mga bronze vessels po is gawa po sila bronze and ginalagyan lang sila ng mga ukit ng mga letra. Kumbaga, ito po is mga ginagamit usually sa mga ritual or ancestral rites or ceremonies. And yung oracle bone naman po is galing ito sa bones ng animal na oxen or mukha silang similar sa baka. So, yung shoulder blades daw po ng mga oxen is yun yung ginagawang oracle bone ng mga early Chinese people kasi mas malawak yung kanilang pwedeng pagsulatan and mas flat. As you can see sa picture is flat siya na medyo malapad. So, yan po is shoulder blade ng oxen. And as you can see po kanina sa pinakita kong pictures ng mga bronze vessels is ang Shang Dynasty din po is known for bronze craftsmanship. So, gaya nga po nung pinakita ko kanina, merong mga different designs, different size, different purpose, and different shapes na ginamit ang mga Chinese para sa craftsmanship ng mga bronze. So, makikita natin yung kanilang creativity dahil ni isa sa kanila is hindi magkakamuka. They're unique in their own ways. And another po is ancestor worship. Kaya nga po nung mga sulat kanina ng oracle bones and bronze vessels, yun po ay ginagawa nila yung ganung pagsulat para magbigay pugay sa kanilang mga ninuno or ancestor. And Shang Dynasty is also known for organized government. So, ang Shang Dynasty din daw po ang foundation of Chinese culture for later dynasties. So, ang isa po sa example ng pagbibigay ng Shang Dynasty ng example ng mga kultura na hindi na nabago is ang isa na po dun is the passing of title, throne from father to son. So,
if you watch any movies related to uh, Chinese history or anything related to it, is you can see na yung mga throne or yung kapangyarihan is usually pinapasa sa mga anak na lalaki. And kapag babae lang yung anak is usually hinahanapan nila ng maayos na papangasawa and doon nila binibigay yung power sa asawa ng kanilang anak. So, sa Shang Dynasty pala siya nagsimula. And even kahit sa Xia Dynasty is nakita naman natin na meron na, which is yung hereditary rule. Pero yung sa hereditary rule kasi ng Xia Dynasty is wala pa siyang gender rules. Dito kasi sa Shang Dynasty is father to son. Gaya nung alam natin na ang trono is pinapasa sa tatay at sa anak na lalaki. Next naman po is ang sunod naman nating dynasty is ang Su Dynasty. So, ang Su Dynasty naman po is the longest dynasty in Chinese history. So, ito naman po ang pinakamahabang dynasty sa Chinese history. And they're known for developing Chinese philosophy, government systems, and writing. So, ito din daw po is, ang Su Dynasty daw po is divided into two major periods because of political changes. So, ang unang period po ng Shu Dynasty is ang Western Shu. So, ang capital po nito is Xi'an at ito din po is kilala bilang time of stability wherein yung mga hari is mga makapangyarihan at nire-respeto. Ito po is a stable and prosperous era. So, maganda po ang pamamalakad sa panahon ng Western Shu. Kumbaga, may kapangyarihan ho ang mga hari na mamuno gawin ang kanilang nararapat gawin para sa mga mamamayan. So, dito din daw po nagsimula ang Mandate of Heaven. And ang Mandate of Heaven po, based on my understanding, is basically ang amor ng tao sa isang mamumuno or ito yung kanilang pagbibigay permiso na pinapayagan nilang mamuno itong tao na to. And sila din ay may kakayanan para alisin or palitan or maghanap ng bagong pamalit sa taong kanilang iniluklok. Para siyang democratic na pamumuno na hindi actually democratic pero somewhat similar. So, yun namang later on i-explain ko din siya. And unahin lang natin yung feudalism. So, feudalism is basically para siyang exchange or exchange gift. Para siyang suhulan. Ganun. Or pagbili. So, dito naman kasi is yung, for example, ang emperor or king, gusto niya ng mga taong loyal sa kanya. For example, is yung mga mayayaman or noble na independent or hindi nakikialam sa mga matters ng palasyo is gusto niyang pilihin yung kanilang favor is pwede niyang pag-opera ng mga material things like mostly lupa and properties para in exchange for their loyalty. So, pwede pala yun, no? Na bumili ka ng katapatan sa'yo ng ibang tao. And hindi lang yun nangyayari sa emperor kasi pwede din yan gawin ng mga kings or lords na below him na magbabayad din siya para sa services or sa gawain ng ibang tao. So, ang writing naman dito sa Western Zoo is used for rituals and honoring ancestors on bronze vessels. So, usually, kagaya lang siya ng mga nauna nating dynasties na ginagamit nila ay yung writing as a
form of sacred text na ginagamit nila tuwing may ritual or pag-o-honor ng mga yumao. So, yung writing naman daw dito is used for rituals and honoring ancestors on bronze vessels. So, as you can see, similar lang siya dun sa mga nauna nating dynasty na uh, all they do with writing is for as a sacred text na they can use for their rituals.